Sa lahat po ng mga nagnanais na manumbalik sa Panginoon, no matter how dark your life is, you will never be alone. God's presence will go before you. God's presence will be with you. Arms open wide ang Panginoon at handa niya po tayong tanggapin. Siguro po ngayong gabing ito ay magdesisyon po tayo at sabihin natin, ngayong gabi, hindi aksidente kung bakit nandito ako. Hindi aksidente kung bakit nanonood ako. Siguro ito ay panawagan ng Panginoon na talagang manumbalik ako sa Kanya at magsisi, tumalikod sa aking mga kasalanan, manumbalik sa Kanya, magpabago ng buhay, at magsimulang lumakad ng naaayon sa Kanyang kalooban. Mga magulang, mga kapatid, magandang gabi po at welcome po sa ating pong evening devotion. Simulan po natin ang ating gawain na tayo po ay magsisimula sa panalangin. Can we just give God the best clap offering of praise? Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Palakpak po ng pasasalamat. Palakpak po ng mga tao na pinipiling magpuri at sumamba sa Diyos, anumang kabigatan, anumang kalagayan ng kanyang buhay. Pero sinasabi nila, Lord, despite of my pain, I will still choose to worship you. Despite of the pain, the weight that I am carrying right now, I still choose to glorify you, God. Pinipili ko pa rin, Panginoon, na magpuri sa kabila ng aking mga pinagdadaanan sa buhay. Pinipili ko pa rin sumamba. Itaas ang aking mga kamay. Isuko ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit po sa inyo. Humihingi po ng tulong at iyong paggabay. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo po kami, Panginoon. Napakadami po naming mga nagagawang pagkukulang. Minsan po ay maraming kamalian, kapabayaan, Panginoon, pagkakamali. Pero Lord, nawa po, hindi ito ang maging hadlang. Hindi ang kahihiyan, hindi ang guilt, Lord, ang maging hadlang upang kami po ay lumapit sa inyo. Panginoon, ano man ang kalagayan ng aming mga puso, pinipili po naming magpakumbabang lumapit, Panginoon, sa inyo. Sa iyong kabanal-banalang presensya. Nawa po, dakilang Diyos, ay pakabanalin mo at bigyan, balutan ng katuwiran ng iyong mga anak na seryoso at totoo na gustong manumbalik sa inyo. Ang lahat ng mga tao na nandito ngayon at seryoso, Lord, na gusto nilang maranasan ang pagkilos mo, ang iyong himala, Panginoon. Nakikita mo ang tunay na laman ng amin pong mga puso at isipan. And the reason why we are watching dito po sa live stream na ito, simula po last year, nung nagsimula po kaming mag-devotion, Panginoon, ramdam na ramdam po namin ang iyong pagsama. Hanggang ngayon, maraming buhay ng binago, marami ka ng buhay na pinagpala, pinagaling, ginawa ng himala. At ngayong gabi is not an ordinary night. Tonight, Lord God, you will manifest your presence. Muli, Panginoon, pupuspusin mo ang mga tao na dadalhin mo sa live stream na ito. Pagagalingin mo ang mga may sakit at karamdaman. Pagpapalain mo ang mga tao, Panginoon, na lumalapit sa inyo. At babaguhin mo ang aming buhay. And I declare, we will never be the same again. We will never be the same again. For the glory of your name, Jesus. We will become your ambassadors here on earth, Lord. Ire-representa ka namin, Panginoon, and we will wear your Christ-like character, O God.
Makikita ng lahat ng tao ang gagawin mong pagbabago sa aming mga buhay. Ang lahat po ng mga nanlalamig ay bibigyan mo ng sigla at apoy minsan pa. Ang lahat ng mga backsliders ay manunumbalik sa inyo, Panginoon. Lahat ng mga tao na idadako mo dito ay hindi lalabas ng live stream na ito na hindi mo kinakatagpo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tonight, we surrender everything to you, God. Nakikita mo po ang mga kapatid ko na umiiyak. Mga kapatid ko na nandito, durog na durog ang kanilang mga puso. Mga taong hindi makatulog. Mga taong problemado, paano nila babayaran yung mga bills na nakaabang. Mga kapatid ko na meron naman sila ng mga kailangan nila pero walang kapayapaan ng kanilang puso at isipan. I pray, katagpuin mo po sila, Panginoon. Magpadala ka po ng mga anghel na magde-deliver ng limpak-limpak na pagpapala sa amin. Because this is your promise, delight yourself unto you, and you will give the deepest desires of our hearts. Habang nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga sarili, habang binibigyan ka namin ng kaligayahan, Panginoon, kayo po ang tumupad sa aming mga pangarap. Sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat isa. Lubusin mo ang aming kagalakan, Panginoon. Lubusin mo ang aming kagalakan. Tonight, ang word na binigay mo sa amin, Panginoon, we will see a victory. Pwede ba nating ilagay sa live comment? I will see a victory. I will see a victory. Pwede bang pakilagay po sa live comment? If that is your faith, kung yan po ang paniniwala nyo, makakakita kayo ng katagumpayan ngayong gabing ito. You just declare it. I will see a victory. Makikita ko ang tagumpay na ibibigay sa akin ng Diyos. For the glory of God. I will see a victory. We will see a victory, Lord. You will set the captives free, Lord. Palalayain mo ang mga taong bihag ng kanilang kahapon, ng kanilang mga nakaraan. Palalayain mo sila. Palalayain mo ang mga tao, Panginoon, na nakakulong sa bisyo, na nakakulong sa addiction, Lord. Palalayain mo ang mga tao, Lord God, na nakakulong sa matinding kalungkutan, matinding paghihinagpis, Panginoon. We will see a victory, Lord, tonight. Gagawa ka po ng himala, Panginoon. Gagawa ka po ng himala. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, patuloy po kayong mangusap sa talinghaga na amin pong pag-aaralan. Nawa po ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso at magsilbing aral sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming bigkisin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Let there be restoration in the family. May nanonood po sa atin ngayon. Halos maghihiwalay na ang mag-asawa. Parang sinulid na lang ang nagdudugtong sa kanila. Pero ngayong gabing ito, I pray for restoration of all kinds of broken relationship. I declare reconciliation in the name of Jesus. I pray na muling buuin ng Panginoon matatag na relasyon para sa inyong mag-asawa. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong pagsasamahan. In Jesus' name. Let God's love and let God's presence be the center of your relationship. In Jesus' name. Pagpalain mo lahat ng mga nanonood ngayon, mga first-timers, O God. Hindi aksidente kung bakit nanonood sila ngayon sa live stream na ito. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga first-timers, Panginoon.
Kung ikaw ay first timer at gusto mong magsuko ng buhay sa Diyos, kung naniniwala ka na may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo, kung naniniwala ka na ngayong gabing ito, meron siyang magandang gagawin sa buhay mo, sa pamilya mo, pwede mo ba akong sabayan sa panalangin ito? Ibuka mo ang iyong labi ngayong gabi. Ikaw na gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo. Sabihin mo at sabayan mo ako, Panginoon, repeat after me, Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko ang aking mga pagkakasala. Ngayong gabing ito, gusto ko na pong bumalik sa iyo. Baguhin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Napakatagal ko pong nawalay sa iyo, Panginoon. Ngunit ngayong gabi, ako'y nagdedesisyon at naniniwala na ikaw, Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Kaya ngayong oras na ito, aking Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito ngayon at magpakailanman. Salamat. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, dakilang Diyos. Nawa po patuloy po kayong kumilos sa amin pong live stream. Gawin mong kakaiba ang live stream na ito. Let your anointing flow, O God. Lahat po ng mga taong dadalhin mo dito ay mga taong nangangailangan sa iyo. Ang lahat po ng mga may masasamang motibo, Panginoon, I declare, Panginoon, that they will be transformed, that they will be changed. All the bashers, all the haters will be Christ followers in the name of Jesus. I declare, Panginoon, na lahat ng mga tengang makakapakinig ng iyong salita, Panginoon, ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Pagpalain mo lahat ng mga manonood, mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging lahat po ng mga OFWs, Panginoon. Nawa po ito ay maging kapahingahan po namin. Ang pagla-livestream, ang pagde-devotion, ang pag-aaral namin ng iyong mga salita ngayon, Panginoon, ay magiging kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Magiging kapahingahan ng aming pisikal na pangangatawan na pagod na. Magiging kapayapaan namin, Panginoon. Salamat sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Mga kapatid, I have an announcement. Pero bago po iyon, gusto naming i-welcome lahat ng mga first-timers ngayong gabing ito. Hello po sa inyo sa 1,000. Grabe, 1.1K. Palakpakan natin ng Lord. Grabe naman yun. Praise God for tonight. 1.1K. 1,000 tao na nanonood na talagang excited makinig sa Word of God. Amen. Mga taong binago ng Diyos ang buhay. Hallelujah. God is so good. You are all welcome po. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pero nais po naming i-welcome ang lahat po ng mga first-timers na nanonood po ngayon. My heart-to-heart family, pwede ba nating i-welcome lahat ng mga first-timers? Sige po. Yung mainit na pagtanggap, sabihin po natin, welcome. Palakpakan ulit natin ng Lord. Let us all welcome our first-timers. Sa lahat po ng mga first-timers, pwede po kayong mag-join sa amin pong community. Nakapin po ngayon sa live comment ang account ni Ate Candy or kay Ate Charis. Pwede po kayong mag-message sa kanila. If you want to join our community, we have group chats, we have TikTok bulletin board, mga kapatid, at tayo po ay magse-celebrate ng atin pong first anniversary, praise God, sa July 25, and yes, you are invited. Invited ka sa face-to-face anniversary celebration ng atin pong community, 1.2K! Praise God! So, welcome po kayong manood at sumama sa July 25 dito po sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan.
para po i-celebrate ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin pong community. Amen. And meron akong isang another pasabog announcement. Are you guys ready, mga kapatid? Kung bakit wala po ako kagabi at kaninang umaga, parang nafe-feel ko na I have this conviction na sabihin na po sa inyo ngayon. Dahil umabot tayo ng 1.1K ngayon. Are you guys ready sa isang pasabog announcement ngayong gabing ito? Can I hear an amen sa live comment? Amen kung ikaw ay excited na sa ating pasabog announcement. Pero bago yon, sama-sama po na tayong mag-share. Sige, i-share nyo muna tong live natin. Okay? Tap, share, and repost at i-add nyo sa inyong mga stories. Are you guys ready? Ready na ba kayo? Okay, ako excited na rin ako na i-share po sa inyo. Ready! Amen! Okay, dahil ready na po kayo, ready na rin ako. Okay, ready na. Ilang months na tayo dito? Going 11 months na tayo sa sa June 28. No? Sa June 28 ay 11 months na po tayo. At mag-iisang taon na tayo sa July 28. But we will be celebrating our first anniversary on July 25. Before ako mag-live stream last year, ako po ay nagpapastor sa isang church. Under Jesus is Lord, mga kapatid. I'm from JIL, by the way. And yes, ako po ay isang extension coordinator. But last year po I decided, kasi po ako po ay pinapili kung saan ako mas tinatawag ng Lord, kung sa pagpapastor ba o sa pag-share ng gospel dito online. Nagsimula po ako mag-live stream, I only have 100 followers. Nagsimula po ako mag-live stream na 3, 5, 10 yung nanonood sa akin. Ganun po. At ngayon po, wala pa tayong isang taon, pero 1,000 na, praise God, ang nakasubaybay sa atin ngayon. Nag-resign po ako sa pagpapastor last year. Yeah, nag-resign po ako. God bless you, Crystal. God bless you, tito mo. Amen. God bless you. Bigyan pa siya ng buhay ng Panginoon. So, nag-resign ako last year at nag-focus ako dito sa community natin. And to God be the glory, sa Diyos ang lahat ng kapurihan sapagkat dumami ang mga manonood. Hindi lang mga manonood, dumami ang mga disciples ng Panginoon. Meron po tayong na-train na mga tribe leaders. Meron po tayong na-train na mga intercessors. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga prayer request na nilalagay niyo dyan, may mga intercessors or prayer warriors na nagpe-pray po sa inyo. Lahat ng nilalagay nyo po dyan, kinaka-copy-paste at nilalagay po sa isang group chat. So after po nun, may mga na-train na tayo. Ako po ay masaya po sa aking ginagawa nung nagsashare ako ng gospel dito sa digital space. Masaya po ako kapag maraming mga tao na kumikilala at nanunumbalik sa Panginoon. At kayo po ay isa sa mga answered prayer. Gusto ko pong bigyan ng palakpakang Panginoon. Nakita niyo po ang aking journey. Sino po dito yung nakita niya yung journey ko ever since? Ayan, may mga kasama ako from church. Until now, they are here. They are watching, and they really support me and the calling of God sa akin pong buhay. Ayan, marami sila dito. Nasubaybayan nila lahat. Nanonood sila araw at gabi sa mga announcements. Hello po, Ate Kat! Yan, nakikita ng lahat ng mga tao. So, nag-resign ako last year at hindi po ako, hindi ako nagkaroon ng desire nung time na yon na magbuo o magtayo ng church. Hindi siya kasama sa
mga plano ko. Sabi ko ako ay magiging member na lang ng isang church. Hanggang sa ito na nga po, dumami, lumago ang community. Nasubaybayan nila ako, nakita nila na ako ay nagpapastor pa nung time na yon. Kaya ang tawag nila sa akin pastor. Pero ang sabi ko sa kanila, hindi na po ako pastor. Sabi ko sa kanila, kasi po ako ay wala nang hinahawakan church. Hindi ko po siya hinanap. Until such time, nakita nyo lahat ng mga heartaches ko nung time na yon, nung season na yun na pinagdadaanan ko. And right now, i-announce ko po, to formally announce, mga kapatid, sa inyong lahat, sa 1,000 nanonood po ngayon, na ako po ay manunumbalik na ulit sa pagpapastor sa darating po na August. Yes, you heard it right, mga kapatid. But this time, not under JIL. Ako po ay magpapaalam po sa JIL. Actually, nakapagpaalam na ako kaninang umaga at pinag-pray na po ako ng pastor namin. So, nagpaalam na po ako. Yan, at nirelease niya po ako, pinag-pray, and then i-announce ko na po ngayon na sa August po, I will be under Cornerstone Community Church. At alam niyo ba yung Cornerstone Community Church? Ito yung church na inatinan ko sa Singapore. At kasama ko dito sila Ate Bebs. Kasama ko sila Ate Bebs dito. So, yeah. Right now, mga kapatid, ako po ay maglilingkod. Actually, it's not about the name of the church. It's not about religion, but it's all about our relationship with Jesus. Sabi ko po, baon-baon ko pa rin lahat ng mga natutunan ko sa JIL. Baon-baon ko pa rin po lahat ng mga aral, training, yan po. So, makikita nyo na po ulit ako sa pulpito na nagpe-pray ng Sunday. At kung malapit po kayo dito sa Santa Maria, Bulacan, I would like to invite you to attend our opening this coming August 2 of 2026. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Nakakaiyak. So, ang plano po namin ay magsimula muna. Yeah, may church nang mauuwian ang mga kapatid natin abroad. Kung malapit po kayo dito sa Santa Maria, Bulacan, pwede po kayong umattend sa San Gabriel Bypass Road. Sa San Gabriel Bypass Road po, mga kapatid. Yeah, salamat. Alam niyo po, alam ng mga leaders yan. Sabi ko, nung time na nangyayari to, yung mga desisyon, sabi ko, ayoko mag-desisyon agad. Ayokong makinig sa kung ano ang sasabihin ng tao. Ayokong makinig sa nararamdaman ko, sa emosyon ko, sa damdamin ko. Ayan. So, ayoko. Gusto ko kung ano ang gusto ng Panginoon. So, nag-pray, hanggang sa nangusap ang Lord, humingi ako ng sign sa Panginoon at ginawa niya yung sign. Ate Rochelle, hintayin niyo po kasi po parang nag-usap kami ng pastor na parang darating yung araw din na parang ipapaano niya rin ako parang I don't know kung anong tawag doon, parang bibigyan ako ng lisensya para magkasal. So hindi ko pa alam kung ano mangyayari sa akin. But yun po, mga kapatid. Excited ako i-announce sa inyong lahat. August 2, mga kapatid. Kaya, sa akin kayo magpapakasal. God bless po. God bless sa inyong lahat. Napakasarap, mga kapatid. Amen. Ako po ay sobrang nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga taong kasamang nanalangin. Ito po ay bunga ng panalangin kay Ate Fel, na talaga pong 24/7 nagpe-pray, mga intercessor sa aking pamilya, alam din po ng parents ko. Yan. At sa inyong lahat. Salamat. At salamat din for being part of my journey, mga kapatid. At kahit po ako ay meron ng church na hahawakan, ay hindi ko pa rin po iiwan ang community natin. Yeah.
Hindi ko po iiwan kasi po kayo yung nakasama ko sa journey nung time na talagang sobrang nag-i-struggle po ako. Isa po kayo sa mga ginamit ng Panginoon at ipapaunawa ako sa church na hawakan ko at alam ko naman maintindihan nila ako na you are part of my church. Kahit kayo ay nasa online world, online community, you are part kung nasaan man ako ngayon. Amen? At ang maganda pa doon, another thing, mga kapatid, ay open sila for missions. Itong ginagawa nating pagmimisyon, mga kapatid, meron tinatawag doon sa Cornerstone na life missions. Na kung saan, kapag may ganito rin ginagawa natin, kapag may mga nalindol, nasalanta, tumutulong po sila. Grabe. Kaya yung fund po natin na naipon at ngayon po ay 20,000 plus na, ay ilalagay po natin doon sa life missions at sila po ang makakatuwang natin na magdala ng tulong sa mga nasalanta. Palakpakan natin si Lord. Grabe, no? And they are very open sa pag-online online community. Wala silang question sa ginagawa ko. Kaya, kalooban talaga ng Panginoon. Kalooban ni Lord. So, samahan niyo po ako sa lahat po ng mga walang ina-attend na church. So, magbabalik na po tayo. Siyempre po, every Sunday ay meron na po kayong online church na mapapanood. Sino dito excited manood ng online church? Ayan, ng Sunday. Siyempre, naka-live po iyon sa TikTok. Pwede po kayong manood. Yan. Kasi may mga tao na hindi sila nakaka-attend ng church di ba? Pero kung malapit naman kayo, pwede po kayong umattend. San Gabriel Bypass, mga kapatid. Yan. Yung iba kasi hindi nyo na ako naabutan nagpipreach no? Hindi nyo na ako naabutan. Pero yung ibang naabutan ako, alam na alam nila yan. Yeah, Ate Fel! Sabi nito, iiyak ako! Iyak sa tuwa! Grabe po yung mga pinagdaanan ko itong mga nakaraang panahon, pero grabe ang faithfulness ng Lord. Grabe po talaga, wala akong masabi. Sobrang buti ng Diyos. Ito po ay hindi ko hinanap. Ito po ay hindi ko siya pinilit na mangyari. Alam mo yon? Alam yan ng mga tiga Singapore. Alam nila yung ginawang himala ng Panginoon doon. Alam nila lahat. Hindi ko siya hinanap, hindi ko siya pinilit. Hindi ko nga gustong magtayo ng church Hindi po talaga. Pero plano ng Lord Grabe. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kapag tumayo na ulit ako sa pulpit para mag-preach. Halong kaba, takot, syempre, may mga worries pa rin, pero sabi ko, Lord, ikaw ang tumawag sa akin, ikaw ang magbaback up sa akin. So, yeah, samahan niyo po ako sa opening. Sa lahat ng gusto mag-join sa group chat, message lang po kayo kay Ate Candy. Hindi ko din alam sasabihin ko. Sa lahat ng mga naka-witness ng journey ko, alam nyo yung pakiramdam ko ngayon. At salamat po. Hindi nyo po ako tinalikuran. Salamat sa suporta nung time na may church pa, nung time na nawala, at hanggang ngayon na nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Sobra thankful sa atin pong Panginoon. Sobra. Yon, malapit siya sa Philippine Arena. Malapit siya. 9 to 11 a.m. po. 9 to 11 a.m. mga kapatid. So, see you sa August 2, mga kapatid. See you. Salamat sa prayer at support ninyo. Grabe, no? Hindi ko inakala din na mangyayari yun Kasi nga hindi ko naman. Hello po, Kuya Larry. Kamusta ka na, Kuya Larry? Yeah. At August siya magsisimula, and August also is my birth month, mga kapatid. Wow, God bless you po, Miss Shay. Answered prayer. Yeah, mag-Google Maps po siya.
Hello po sa lahat naman nasa mga OFW po natin. Yeah. So officially, August 2 po, mga kapatid, ay magsisimula na po ang gawain. Kaya, again, salamat po. Yes po, August 28 is my birthday. August 28 po. Grabe si Lord, no? Grabe ang Panginoon. At ngayon po, syempre, hindi tayo papayag na hindi tayo makakapag-devotion. Yun, sige po, Ate Analu. Makakapunta. Salamat po. Salamat sa paghihintay. Alam nyo yan, ayokong, di ba, sinabihan ko kayo, wag nyo akong tawaging pastor kasi wala naman akong church na hinahawakan. Alam nyo yan. Pero ngayon po, opo, tuloy po yung Malaysia. Tuloy pa rin po yung Malaysia. Kasi training po yun sa sa missionary training. Grabe, no? Grabe talaga si Lord. Sobrang galing. Sobrang galing. Salamat, Ate Analu. Ate Bray, hindi ko sure kung makakapunta pa ako ng Singapore Kasi, 15 yung simula ng training, pero 12 naman ako nasa Malaysia. Yun. So, tingnan po natin kung makakadaan pa ako ng Singapore. Salamat sa Panginoon. At ngayon po, okay na tayo sa, pasabog announcement. Yun lang, mga kapatid. So, always include me in your prayer. Kahit saan po ako dalhin ng Panginoon, ay magpapatuloy pa rin po ako. At gagawin ko pa rin po kung anong pinapagawa niya. It's not about the name of the church. It's not about religion. It's about these people. Uy, salamat, Ate Eden. God bless you po. Ito po ay patungkol sa mga buhay na nadadala natin sa Panginoon. Amen. Salamat. Salamat sa paghihintay. Well, August pa naman siya mangyayari. August 2. And thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. God is good. Thank you, Lord. Wow, God bless you po, Ate Star. God bless you po. Samahan po kayo ni Lord. Okay, so ngayon po, dadako na tayo sa atin pong devotion. Alam ko matagal na nating hinihintay dahil noong nakaraan hindi tayo nakapag-devotion ng matagal-tagal. At ngayon po ay simula po tayo. God bless you po, Sir Sam. Ate Ann, God bless you. So ito, para sa lahat ito ng mga tao na nananalangin, di ba? Marami kayong mga prayers at naghihintay kayo ng breakthrough. Sino dito naghihintay ng breakthrough ng buhay niya? Yes po, Ate Kat. Anong oras po? Pwede akong tumawag sa inyo right after, Ate Kat? Pwede akong tumawag, Ate Kat? After ng devotion? Siguro mga 11:30, ganyan po. Tawag ako sa iyo, Ate Kat, para maipag-pray po si Kuya Moses. Okay, may training siya ng 11. Nanonood ba siya ngayon? Ay, nakikinig kayo ngayon, dalawa? Gusto mo, ate, dito na lang, bago tayo magsimula. Sige, okay lang, up ka dito, ate. Kahit naka-off cam na lang po kayo. I want to pray for Kuya Moses. Salamat, Papa Jepoy. God bless you po. Ayan. Sige po. Pag-pray lang natin saglit si Kuya Moses, asawa ni Ate Kath, na kasi lalaban siya UFC, di ba? Sa UFC. So, pag-pray lang natin siya saglit. So, grabe, ang daming nanonood. Yan, 700 ang magpe-pray kay Kuya Moses. Sige po. Kaya mong umakyat dito, Ate Kath? Ano lang po kayo, pinutin nyo yung baba, yung may dalawang tao, tapos request po kayo dito sa taas.
ate. Narinig niyo po ako? Hello po. Hello po, Ate Cathy. Kamusta? Okay lang po. Kamusta po? Okay lang po. Ayan, praise God. Ang laban ni Kuya ay sa June 18 ba? 19 po. June 19. Okay po. Yes po. Tama po ba UFC? CFFC po, under po ng UFC Fight Pass. CFFC. Yes po. Okay. Sige po. So, actually, lagi kayong kasama sa prayer namin nung mga nakaraang laban nyo pa. Kaya kilala na po namin kayo, Kuya. Thank you so much po. Opo. At we are blessed na makasama po sila Ate Cathy sa community. Nagpapapray po yan lagi, lalo pag may laban po kayo. At it's a privilege din po na maipanalangin po kayo ngayon. Kaya, sige po. Ito pong 700 na nanonood po ngayon. Kasama po ang mga 24/7 intercessors natin. May laban po si Kuya Moises sa darating po na June 19 CFFC. So, itaas po natin siya at idulog sa atin pong panalangin. Sige po. Let us close our eyes. Let us bow down our head. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay po ng pamilyang ito, Panginoon. Kayo po ang nakakakilala sa kanila. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ng kalagayan ng kanilang pamilya, lahat ng kanilang pinagdadaanan, sitwasyon, Panginoon. Patuloy mo silang samahan at gabayan at ikaw po ang maging sentro ng kanilang pamilya. Nawa po, mas makilala kanila sa kanilang buhay, sa mas malalim, personal at bibliyang kapamaraan. Dalangin ko po, Panginoon, na palagi po nilang marirealize, Lord, ang kanilang kakulangan kung wala ang iyong pagsama. Kaya, Panginoon, banal na Espiritu, iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa buhay ng pamilyang ito. Kay Ate Cathy, kay Kuya Moises, at sa kanila pong anak. Panginoon, dalangin po namin kay Kuya Moises na lalaban po sa June 19 sa CFFC. Lord, may your blood covering be upon him, Panginoon. Sa kanyang laban po na ito, balutan mo siya ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon. Ilayo mo siya sa kapahamakan. Ilayo mo siya, Panginoon, sa aksidente. Bagamat masasaktan ang kanya pong pisikal na pangangatawan, pero Lord, hayaan mo po sa pamamagitan ng kanyang mga training na ginagawa, Panginoon, in Jesus' name, palalakasin mo, Panginoon, ang kanyang katawan, ang kanyang resistensya mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na habang siya po ay nakikipaglaban, iingatan mo po siya, Panginoon. Protektahan mo po siya. Let your favor, let the favor of men be upon him. At Lord, ang dalangin ko po, ipanalo mo siya sa laban na ito. At ang pangalan mo lamang ang maitaas, Panginoon. Yung passion niya na ito, Panginoon, hallelujah, ay magbigay po ng pinakamataas na karangalan sa inyo. Gamitin mo po ang passion niya, ang ginagawa niya, Lord God, to glorify your name alone. Maging ganun din po kay Ate Cathy, Panginoon, tanggalin mo po yung pag-aalala, yung takot, Lord, panatagin mo ang kanyang kalooban, bigyan mo siya ng kapayapaan, Panginoon, habang lumalaban si Kuya Moises in Jesus' name. Panginoon, kayo po ang magbigay sa tahanan pong ito, hallelujah, ng pagmamahal, Panginoon, ng pag-uunawaan, ng kapayapaan in Jesus' name. And may you provide all the things that they need at maging sa kanilang anak, Panginoon, dalangin ko na siya po ay lalaki ng may banal na takot sa iyo, lalaki na kinikilala ka niya, Panginoon, that you will surround, Panginoon, her with your presence, with the right people, O God, for your glory alone. Maraming salamat po at kayo na po ang bahala sa buong pamilya na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po, Kuya Moises, sa inyong laban. God bless you more, Pastor. Sa Thank June, you so much po. Opo, sa June 19 ay isasama po natin siya sa prayer. Sabihin niyo lang po kung anong oras siya lalaban para during the fight po ay meron po nagpe-pray sa kanya na mga intercessors. Okay po. Opo. Okay, salamat. God bless po. Salamat po. God bless you more po. God bless us all po. God bless po. Yan. Praise the Lord. Amen. Yan, sila, Ate Cathy po at si Kuya Moises ay nasa US po. Kaya iba yung oras po nila doon.
Yan. So, isama po natin sa prayers. At sa lahat po na nagsasend ng mga prayer requests sa live comment, lahat po ng iyan ay pinagpe-pray ng ating pong mga intercessors. Palakpakan nga natin yung mga intercessors natin. Alam nyo ba mga kapatid na 24/7 silang nagpe-pray para sa atin? Naka-schedule po sila. Kaya mga kapatid, huwag kayong mahihiya na maglagay ng mga prayer requests sa live comment. Sapagkat totoo po na may mga tao na nagpe-pray po sa inyo. Yan. So, God bless po ulit, Ate Cathy, Kuya Moises, at sa inyo pong anak. God bless you all po. So, ngayon po, ito na, dadako na tayo. Ang ganda po ng pag-aaralan po natin. Sino po dito ang may hinihintay na breakthrough? Yan. Sino dito may hinihintay na breakthrough? Maybe you are waiting for a job, or visa application, visa approval, naghihintay ka ng regularization, 'di ba? May mga hinihintay ka ba ngayon? 'Di ba may mga breakthrough tayo, financial breakthrough. Yeah. Hello po, Kuya. Hello, Simon. July 25 ba magmi-meeting tayo, Sai. Amen. May hinihintay tayong breakthrough, mga kapatid. So my question is, what if your breakthrough is one prayer away? What if your breakthrough is one prayer away? So, paano yung breakthrough pala na hinihintay mo? Isang panalangin na lang ang hinihintay at magkakaroon na ng kaganapan. Have you ever prayed something for so long? Matagal ka na bang nagpe-pray? Na minsan iniisip mo na, Lord, nakikinig ka pa ba sa mga prayers ko? Nakikinig ka pa ba sa mga gusto kong breakthrough sa buhay ko? Diba, sometimes, kapag matagal na nagpe-pray ka na at parang hindi nangyayari, maybe, diba? Tagal-tagal mo nang nagpe-pray. Matagal mo nang hinihiling sa Diyos, pero parang, Lord, nakikinig ka ba? Lord, may mangyayari pa ba? Maybe you are praying for healing, diba? Sa salvation ng mga kapamilya mo, financial breakthrough, restoration sa relationship, direction sa future mo. Di ba po? So, lumipas ang ilang linggo, lumipas ang ilang buwan, lumipas ang ilang taon, pero parang nothing seemed to happen. Parang walang nangyayari. At parang gusto mo nang mag-give up na lang. Parang ayaw mo na. Tonight, brothers and sisters, napakaganda ng ating pag-aaralan. Every night, we're talking about the parables of Jesus. Mga talinghaga na ibinahagi ni Jesus sa kanya pong mga tagasunod. And our parable tonight is especially for those people who are tired. Pagod nang maghintay. Pagod nang manalangin. Maybe you are not physically tired, but you are spiritually tired. Nangyayari pala yun. Pwede palang mapagod ang espiritu natin. Maybe you are tired of waiting, tired of hoping, tired of praying. Diba parang paulit-ulit na lang yung prayer mo, napapagod ka na. But Jesus tells a story of a widow who refused to quit. Isang babaeng balo na hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Ngayong gabi, mga kapatid, meron ka bang gustong mangyari sa buhay mo? At ngayong gabi, nawa, ikaw yung maging babaeng balo na ito, na hindi ka lalabas sa live stream na ito na hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Amen? Itong babaeng ito ay walang kapangyarihan, walang impluwensya, wala po siyang koneksyon. Hindi kilala ang babaeng ito. Hindi siya makapangyarihan eh. Pero anong ginawa ng babaeng ito? She kept showing up. She kept showing up. Again and again and again. Paulit-ulit. Kinukulit yung judge, yung hukom. At dahil sa kanyang kakulitan,
At dahil sa kanyang kasigasigan, something happened. May nangyari. At yan po ang pag-aaralan natin. Don't quit too soon. Don't quit too soon. And our parable for tonight is the parable of the persistent widow. The parable of the persistent widow. At akin po itong babasahin sa Tagalog. Babasahin ko po. Sama-sama muna tayong makinig. Yan. Gusto ko na maging makulit. Makinig po kayo. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, I love that word, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Purihin po ang pagkabasa ng banal, buhay at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Don't quit too soon. 3 puntos lamang po ang iiwan natin ngayong gabi. Number 1, persistent prayer is a sign of faith. Persistent prayer is a sign of faith. Mga kapatid, ang atin pong patuloy na pananalangin sa atin pong Panginoon ay sumisimbolo po sa atin pong pananampalataya. May mga panalangin tayong natupad na, may mga panalangin pang hindi, at naghihintay pa tayo. Pero bakit patuloy pa rin tayong nananalangin? Sapagkat ito ang ating pananampalataya. Kung hindi ka titigil sa pananalangin mo, ibig sabihin umaasa ka pa rin sa Diyos. Faith keeps knocking even when the door hasn't opened yet. And this is so true. 'Di ba? Maraming mga pintuan pa ang nakasara sa atin, pero tumitigil ka bang kumatok? Tumitigil ka ba na hangga't hindi nakabukas ang mga pintuang ito? Pagganahin po natin ang ating pananampalataya. Sabi ng salita ng Panginoon, ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. At ito pong pananampalatayang ito ang nakita natin sa persistent widow na ito. Ang widow na ito, paulit-ulit siyang bumabalik doon sa hukom. Hindi siya napagod, hindi siya huminto. Why? Dahil alam niya
na something could still happen. May mangyayari pa rin. Alam niya yon. Alam niyang posibleng may mangyari. Ganon ang kanyang paniniwala. Kaya kahit paulit-ulit niyang ginagawa, hindi siya tumigil. Hanggang nakuha niya ang kanyang hinahangad. Many people stop praying when they stop believing. Kapag ikaw ay huminto ng manalangin, ang ibig sabihin nun, huminto ka na ring umasa, maniwala, at magtiwala. Do you still have faith tonight? Do you still believe na may kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Start with faith. Start with faith. Kung feeling mo ngayon ubos na ubos ka na, activate your faith. Kung feeling mo ngayon ay wala nang mangyayari sa buhay mo, start again. Faith. 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 Sabi ng iba, ang mga Pilipino daw ang may pinakamahabang pananampalataya. Bakit daw? Kasi sa English, faith. Pero sa Tagalog, pananampalataya. Mahaba ang faith natin. Naniniwala ba kayo doon? Ang mga Pilipino daw ay mahaba ang pananampalataya. Ako, I believe. I believe. Faith can move mountains, mga kapatid. Faith can move mountains. Start with faith. Ngayong gabi, magsimula ka ulit maniwala. Kahit hindi mo makita agad yung sagot, kahit maraming discouragement kang maririnig sa paligid mo, kahit may mga doubt sometimes, may mga times na patatahimikin ka, pero tingnan nyo ang babaeng balo na ito. Itong biyudang babaeng ito. This widow teaches us that faith doesn't stop because of delay. Imagine niyo ilang beses siya na nireject ng hukom. Ilang beses siyang pinauwi. Ano pong pakiramdam kapag ikaw ay binabaliwala? Anong pakiramdam kapag hindi ka pinapansin? Hindi ka pinagtutuunan ng atensyon? Anong pakiramdam kapag paulit-ulit kang pinapaalis, pinapauwi na walang nangyayari? Masakit. Panghihinaan ka ng loob. Sasaktan ka. Pero ang babaeng balo na ito, she didn't stop just because of those discouragements. She didn't stop because of those delay. Nagpatuloy siya. And that is faith. Because faith continues because it trusts. Faith continues because it trusts. Manampalataya ka. Magpatuloy kang manampalataya. Sometimes, the greatest evidence of faith is not receiving the answer. It is continuing to pray when you haven't. Amen. That is the greatest evidence of faith. Hindi yung natanggap mo na yung mga answered prayer mo, kundi yung nagpapatuloy ka kahit hindi mo pa siya natatanggap. Yeah, push. Pray until something happen. Amen. So just keep on believing. Just keep trusting the Lord. Ang pananampalataya po ay hindi paniniwala na kaya lang ng Diyos. Ang pananampalataya po ay pagpapatuloy na pagtitiwala kahit hindi pa dumadating ang sagot sa ating pong mga panalangin. Madaling magtiwala kapag nakikita mong may nangyayari. Pero paano kung wala na? Paano kung mabagal na? Paano kung hindi mo na nararamdaman? Magpapatuloy ka pa din bang magtiwala? Yan po ang tunay na sukatan ng pananampalataya.
Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Nagtitiwala ka kahit hindi mo nararamdaman. Amen? Patuloy pa rin. Amen? Tuloy pa rin. Tuloy ang awit. Tuloy ang pagsamba. Tuloy ang pagpupuri. Tuloy ang paglilingkod. Tuloy ang pagkilala sa Diyos. Tuloy ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Tuloy-tuloy lang. Papasaan pa, di ba? Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Sabi ko nga po palagi sa atin, see you in heaven. See you in heaven. Doon tayo magkita-kita sa langit. Kasi yun po talaga yung huling patutunguhan natin eh. Sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hanggat may buhay, hanggat humihinga, may pag-asa ka pa. Amen. So that's number 1. Persistent prayer is a sign of faith. Number 2, God's delay is not God's denial. Alam niyo naman na to di ba? God's delay is not God's denial. Hindi porket na delay ay hindi na po mangyayari. No. And just because God is silent doesn't mean He is absent. Amen? Yeah, it's protection sometimes. Maraming mga believers ang may ganito pong pagkakamali. Ang iniisip kasi nila, ang paghihintay ay rejection na. But no. Kasi iniisip natin yung paghihintay, nako baka sabihin ni Lord, no na. Nako baka sabihin ni Lord, nakalimutan niya na ako, diba? Maybe God doesn't care anymore. But throughout the scripture, si Lord, He works in seasons of waiting. Marami pong mga Bible characters na talaga pong hinasa ng Panginoon doon sa seasons of waiting nila. Amen. Willing to wait. Amen. For God's perfect time. Sino dito mga nakakain na sa mga fine dining restaurant? Yung mga masasarap talagang kainan, di ba? Sometimes, yung mga pinakamasasarap na mga nasa menu nila, it requires minutes of waiting. Kaya tatanungin ka ng waiter, di ba? O ng cashier kung bibili ka. Sir, ma'am, willing to wait? Willing to wait? Kasi di ba kunwari, gustong-gusto mong kainin yon. Nagkikrave ka doon sa gusto mo na yon. Kaya kahit sabihin sa'yo ng waiter, willing to wait? Yes po. Kasi why? Kasi gustong-gusto mong kainin eh. Kahit ilang minuto pa yan. Diba? Even though it takes time to serve. Sabihin mo, yes, willing to wait. Kasi nagkikrave ka dyan sa pagkain na yan. Yes, willing to wait. Ganon din sa panalangin. Willing ka ba to wait? Willing ka ba? Abraham waited. Si Joseph waited. Even King David waited. And even Jesus waited for the appointed time. Alam niyo ba na sa Bible, walang masyadong record ni Jesus sa kanyang pagkabata. Basta lagi lang sinasabi doon, nandoon siya sa templo. Nagsimula lang mag-public ministry si Jesus at the age of 30 years old. Jesus waited for that appointed time. 30 years old siya nang mag-ministry, public ministry, hanggang 33 years old. Jesus waited for the appointed time. God's delays are often preparation seasons. Baka ngayon ay hinihahanda ka lang ng Panginoon. Tingnan yung nangyari sa akin. Last November, I'm so devastated. Lahat ng mga nangyari na yon. It took me December, January,
February, March, April, May, June, July. 8 months. Kasi August. Magsisimula din ng gawain. So, 8 months. And that 8 months, I believe, that's preparation season ng Lord sa buhay ko. That's my season of waiting. Inihanda niya ako during those months. At alam niyo ba, nakakatawa. Meron ako nakausap. Nandiyan pa ba si Simon? Simon, nandiyan ka pa ba? May nakausap kami last time, kaibigan, kumakain kami. Tapos, 10 years ago, 2016, nagturo pala ako sa mga kabataan. 2016. Nagturo ako sa mga kabataan at umattend yung kaibigan ko na yon. Tandang-tanda niya. Nasabi niya sa akin, parang meron daw pastor na nag-prophesy sa akin na may malaking gagawin sa'yo ang Panginoon. Hindi ko na nga maalala yun eh. Hindi ko na maalala yun. May magandang gagawin sa'yo ang Lord. May dakilang bagay na gagawin sa'yo. Basta may someone prophesied for me 2016. At nung nag-usap kami last time, sabi niya, naalala mo yun? Naalala mo yun? Yung may nag-pray sa yung pastor, tapos pinag-pray kami, nag-prophesy sa'yo, ganyan. At alam nyo ba, na nung time na nasa Malaysia at Singapore ako, kung nanonood man yung mga kasamahan natin sa Malaysia at Singapore, may mga nag-prophesy sa akin ngayong 2026. Grabe. Sa Malaysia, si Nanay Shani. Grabe yung prayer niya sa akin. Naka-live yun. Grabe yung prayer sa akin ni Nanay Shani. Sabi niya, you are like King David. Ganito. Grabe. Magiging boses ka ng kabataan, etc. Ganyan. Tapos, nung nasa Singapore naman ako, nung umattend ako sa church, ganun din. Nagpa-altar call yung pastor, hindi ako lumapit doon sa altar call. Nagstay ako sa upuan ko. Alam niyo bang ginawa ng Panginoon? Lumapit sa akin yung leader at pinag-pray ako sa upuan ko. Siya yung lumapit to pray for me. At after nun, dun sa last church na itinan ko sa Cornerstone, pinag-pray din ako ni Pastora Hazel. Galing, no? Sabi nung nag-pray sa akin sa Singapore, sabi niya, nakikita kita na you will go to many places, ganyan-ganyan. Sa mga kabataan, sabi niya, mga kabataan, ganyan-ganyan. Grabe talaga yung prayer. Naiyak talaga ako dun sa prayer na yun. Hindi naman ako lumapit sa harapan, pero lumapit sa akin yung leader na yun. Kaya sabi ko, galing talaga. Galing ng Lord. Alam ng mga taga Singapore yan kasi kitang-kita nila eh. Magkakasama kami nung time na yun. And even sila po ay naa-amaze sa kilos ng Panginoon. Galing, no? Ang galing-galing ng Panginoon. We cannot fathom, we cannot understand the will of God. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Magtiwala lang talaga tayo. Preparation season, season of waiting, tuloy lang. Hindi naman porkit na-deny ka, di ba, sa visa mo, hindi porkit na hindi ka nakapasa sa board exam mo, hindi ibig sabihin na hindi ka natanggap sa trabaho mo, sa dream university mo, hindi porkit wala ka pang asawa ngayon, ay denied ka na. Hindi. God's delay is not God's denial. You are just in the season of waiting. God is just preparing you. Habang naghihintay ka, mas pasarap ng pasarap ang bunga at ang resulta at ang answered prayer na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya sa lahat ng mga matagal na naghihintay, mas matamis din ang bunga na ibibigay sa iyo ng Panginoon. He will make all things beautiful in His time. Amen. Huwag kang mapagod maghintay. Yan, nag-comment si Mama. Nandiyan si Mother Earth, nanonood siya ngayon.
Gusto ko lang din magpasalamat sa mga magulang ko na laging nakasuporta. Alam naman nila yon, di ba? Pinagkatiwala na nila ako sa Diyos. Ayan. At mga born again na rin naman sila. Hello, Kuya Lorenzo, Ate Bray. Oo, nagpapasalamat ako sa Lord kasi basta ako, sabi ko naman, Lord, I am always at your disposal. Kung saan mo ako itatapon, kung saan mo ako papadala, ikaw nang bahala. Basta susunod lang ako sa'yo. A waiting season is not a wasted season when God is involved. Paano ko na-encounter si Jesus sa buhay ko? At the age of 17 years old, ako po ay isang kabataan. Pero bago yon, laking ano kasi ko Vacation Bible School. Ako po ay isang sakristan. Yan, tapos may nag-i-invite sa akin nung bata ako sa Vacation Bible School. So umaattend ako face to face sa church. Pero sakristan pa rin ako noong time na yon. Umattend lang ako sa Vacation Bible School. Hanggang, to cut the long story short, at the age of 17 years old, magsa-second year college ako noon. May nag-invite sa akin sa youth camp. Tapos doon sa youth camp, doon na ako nagsuko ng buhay sa Panginoon. So every Sunday, I am attending church, ganyan. Attend na ako. Hanggang sa yun, nagpatuloy na ako sa Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang. Marami nang pinarana sa akin ng Lord. Nagsimula ako na attendee, hanggang maging worship leader. Lumipat kami ng church, sa JIL, hanggang sa naging ko doon, part ng technical team, nag-voice over, hanggang sa naging worship leader, hanggang sa naging extension coordinator, may hinahawakan na akong church, ganyan. Hanggang sa yun, nag-resign ako last year, at ngayon po ay maghahawak tayo ng bagong gawain ng Panginoon. So, yun. Hanggang ngayon, simula noon, maraming mga nagbago, people come and go, diba? Pero ang Lord, hindi naman siya nagbago sa atin. Hanggat nagiging tapat ka sa maliliit na bagay na pinagkakatiwala sa'yo ng Panginoon, ile-level up niya, ipopromote ka niya. At sa bawat pag-promote ng Lord, mas dapat ay nagpapakumbaba tayo. Amen? The more na tinataas ka ni Lord, dapat yung tuhod mo mas pababa. Mas dumidikit sa lapag. Amen? Kasi mahirap magkaroon ng pride. Amen? We don't deserve anything. No? We don't deserve anything. So, nag-resign ako sa pagpapastor, pero praise God po, by August, going back sa calling ng Panginoon. And I am excited, guys. Super excited. Amen? So, a waiting season is not a wasted season. Ang paghihintay mo, worth it. Hindi sayang ang paghihintay mo. Hindi sayang. Okay? Worth it yan. And number 3, don't give up before the miracle. Don't give up before the miracle. Grabe yung babaeng to, no? Buti na lang hindi siya tumigil. Buti na lang, again and again and again and again, kinulit niya talaga yung hukom. Diba? Buti na lang. Maraming beses na siyang tinanggihan, pero dahil sa kanyang pangungulit, naisip siya nung hukom. Sabi nung hukom, sa loob ng mahabang panahon. Grabe yung mahabang panahon na to, di ba? Gaano kaya yung kahabang panahon na yon? Sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa kanyang sarili. Siguro na-realize nung hukom na yon, di ba? Na-realize nung hukom na yon. Sabi niya dito, kahit ako'y walang takot sa Diyos. Imagine niyo hindi believer tong hukom na to. Wala siyang relationship sa Panginoon. Kasi sabi niya dito, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko pa rin yung katarungang hinihingi nitong biyudang to sapagkat lagi niya akong ginagambala. At baka mainis pa ako kakapunta niya rito. Diba? Sabi niya, wala siyang takot sa Diyos at wala siyang wala siyang katarungan sa mga tao, wala siyang ginagalang na tao. Pero binigay niya yung hinihingi ng biyudang to. Kaya nga sabi ni Jesus dito ngayon,
Ipagkakait ba ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Tanungin nyo ngayong sarili natin. Tanungin natin ang sarili natin. Ipagkakait ba ng Diyos ang katarungan na hinihingi natin sa mga taong hinirang niya? Sa mga taong dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Agad niyang ibibigay. Mga kapatid, para sa iyo ang tanong na ito. Para sa iyo, tatanungin kita, ipagkakait ba sa iyo ng Diyos ang hinahanap mo? Ipagkakait ba ng Diyos sa iyo ang mga dinaraing mo sa Kanya araw at gabi? Paghihintayin ka ba niya ng matagal? Ito ang sabi at sagot ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa iyo. Agad niyang ibibigay sa iyo. Alam niyo ba na may kakayanan ng Panginoon? God can hasten the time para yung mga answered prayers na iyon ay agad niyang ibigay sa atin. Isa yan sa mga panalangin ko na, Lord, pabilisin mo po ang panahon na ibubuhos mo ang iyong mayamang pagpapala sa aking buhay. Pabilisin mo po ang pagkakataon, ang panahon at ang oras. God can hasten the time. Amen. Ipanalangin mo yun ngayon. Sabihin mo, Lord, pabilisin mo ang oras na ako po ay makakalaya na sa gapos na ito. Ako ay makakalaya na sa pagkakautang. Pabilisin mo ang oras, Panginoon, ng panahon. Kalampagin mo yung langit. Kumatok ka sa langit. Humingi ka sa Diyos. Amen. Agad niyang ibibigay sa iyo. I-claim natin yun. Agad niyang ibibigay sa akin. Agad niyang ipagkakaloob sa akin. Don't give up before the miracle. Many people quit in the season right before breakthrough, pero ikaw hindi. Ikaw hindi ka magkukwit. God bless you po, Garlic Duck. Ingat po kayo. The widow had no way of knowing when the judge would finally respond. Totoo yan. Hindi alam ng babaeng biyudang ito, kailan kaya ako papansinin ng hukom na ito? Kailan niya kaya ako papansinin? May mga tao ngayon dito, ganyan yung hinihintay nyo, di ba? Parang, kailan kaya ako papansinin ng mahal ko sa buhay? Kailan kaya ako papansinin ng kaibigan ko? Kailan kaya ako papansinin? Di ba? Parang, may mga tao naghihintay dito kung kailan ba mangyayari? Kailan ba ako pagpapalain? Kailan ba? Kailan? Ang babaeng biyuda na ito, hindi niya alam kung kailan siya sasagutin ng hukom. Pero paulit-ulit siyang nagpupunta. Paulit-ulit siyang kumakatok. Paulit-ulit siyang nangungulit. Siguro yung breakthrough pwedeng mangyari doon sa first visit niya. Siguro doon sa ika-5 visit niya. Or sa ika-10 visit niya, or sa ika-100 pag-visit niya, hindi niya alam. Wala siyang alam. Pero paulit-ulit siyang nagpupunta doon. Siguro parang kinakapala na lang din niya yung mukha niya. Diba? Marami pong mga tao ganyan din. Kinakapala na lang din yung mukha. Pero itong babaeng ito, she keep on showing up. Palagi.
I will show up. I will show up. I will show up. Kahit na pinapahiya siguro ako ng hukom, I will show up. Kahit nire-reject niya ako, I will show up. Kahit hindi pa nangyayari, I will show up. Maraming mga tao po, kapag hindi nakuha sa una, tumitigil na. They stop praying, they stop believing, they stop trusting. Pero paano kung yung susunod palang pananalangin mo, doon ka na katatagpuin ng Panginoon? Imagine, kung ang widow na ito ay tumigil doon sa isang araw at yung kinabukasan pala na pagpunta niya ay doon na siya pakikinggan ng hukom, paano kung tumigil siya doon? Paano kung tumigil siya? Paano kung doon sa pagtigil mo, kinabukasan pala ay sasagutin ka na ng Panginoon? You don't know what God is doing behind the scenes. The prayer you think is being ignored may already be in motion. Kumikilos na, gumagawa na pala ang Panginoon. Don't let today's disappointment make you abandon tomorrow's breakthrough. Don't let today's disappointment make you abandon tomorrow's breakthrough. Agad niyang ipagkakaloob sa iyo. So that's the 3 points. Number 1, mga kapatid, persistent prayer is a sign of faith. Number 2, God's delay is not God's denial. Number 3, don't give up before the miracle. Tonight, this parable is for anyone. Sa inyong lahat. Sabi ko kanina, 'di ba? Sa mga pagod nang naghihintay. Sa mga pagod nang nananalangin. Sa lahat po ng mga nagtatanong sa kanila pong mga balintatanaw, naririnig pa ba ako ng Diyos? And Jesus is telling you tonight, always pray and never give up. Always pray and never give up. Amen? Your breakthrough may be closer than you think. So, patuloy kang kumatok sa pintuan. Patuloy itong widow na ito. Alam niyo, naiisip ko lang, nai-imagine ko lang, gaano kabigat doon sa widow na wala na siyang asawa. Mag-isa na lang niyang ginagawa ang lahat. Diba? Mag-isa na lang siya. Okay lang sana kung mag-asawa sila, di ba? Pero mag-isa na lang siya. Pero paulit-ulit siyang nagpupunta. Paulit-ulit na kumakatok. So, yung mga widow dito, mauunawaan nila. Mga byuda. Mahirap mag-isa. Pero sa kabila ng mga paghihirap na kanilang pinagdadaanan, nagagawa niyang magpunta, magtiis, lunukin yung pride, kapalan ng mukha. Patuloy na kumakatok sa hukom. At isang araw, pinagbuksan siya ng pintuan. Isang araw, ang panalangin ng kanyang puso ay nagkaroon ng kaganapan. Isang araw, sa kanyang pagpunta sa hukom, ay nadinig ang kanyang pinaglalaban. What if your breakthrough is one
prayer away. What if? What if? Laban lang. Laban lang. Alam niyo po, ang gusto ng kaaway, and this is our conclusion, the enemy wants you to stop praying because he knows what can happen if you don't. Yan po ang gustong-gusto ng kaaway. Manghina ka, mapagod ka, ma-discourage ka, mawala ka. Yan po ang gusto ng kaaway, sumuko ka. Mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Mawalan ka ng joy. Yan po ang gusto niya mangyari sa buhay mo, mawalan ka ng gana sa lahat ng bagay. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi alam niya ang pwedeng mangyari kapag hindi ka sumuko. Alam ng kaaway ang posibleng mangyari kapag ikaw ay nagpatuloy. So keep praying. Even when you're distracted, Ate Cindy, keep praying. Keep believing. And keep knocking. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Amen. Alam niyo po, easier said than done. Totoo yan. Madaling sabihin, Kuya Harold kasi hindi naman ikaw yung humaharap sa ganitong sitwasyon. Hindi naman ikaw yung nagkakaroon. Yes. Maaaring hindi ko pinagdaanan ng mga pinagdaanan nyo. Pero may tatalo pa ba kay Jesus? Sa mga pinagdaanan ni Jesus na lang, sa palagay nyo ba may masasakit pa doon? May masasakit pa ba doon sa mga disciples na inalagaan niya, tinrain niya, tinuruan niya, pero nung time na huhulihin na siya, nagtakbuhan at iniwan siya? May masasakit pa ba? Na pinutungan ka ng koronang tinik, nilatig ko ka sa likuran for 39 times, binuhat mo yung krus, at ipinako ka sa krus na yon. Maaaring hindi ko po napagdaanan lahat ng pinagdadaanan nyo. Pero naiintindihan po kayo ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano man kabigatan ng meron ka. Kaya masasabi ko po sa inyo, yes, hindi ko kayo maiintindihan, pero mauunawaan kayo ng Diyos. Naiintindihan niya kayo. Kahit ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. At ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kaya mo ring mapagtagumpayan. Kaya rin. Kaya mo. Kayang-kaya. Amen. Keep believing, keep praying, keep knocking. Pray until something happens. Push. Amen. Nawa po ay may natutunan tayo ngayong gabing ito sa buhay po ng persistent widow. Amen. Amen, Ate Star. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Thank you, Jesus. May miracle sa mga taong nagpapatuloy. May nakahanda na miracle sa iyo. Amen.
Dahil totoo yun. Ang mga magagandang bagay ay talagang sometimes matatagal dumating. Kaya kung ikaw man ay naghihintay na ng matagal na panahon, huwag ka pa rin sumuko. Miracles are on the way. Amen. Thank you, God. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Pwede bang magkaroon lang tayo ng konting reflection? Saglit lang. Wala tayong grounding session ngayon, but I want you to close your eyes. I want you to close your eyes and start thinking po. Magsimula kang alalahanin ang lahat ng mga ginawang kabutihan sa iyo ng Panginoon. Paano kanya pinagaling? Paano kanya pinagpala? Paano siya gumawa ng himala sa buhay mo? Paano kanya pinasaya? Pwede bang alalahanin mo lahat ng iyon? Sige po, just think about those precious moments, yung mga masasayang alaala. Yung mga masasayang alaala. Siguro yung mga alaala na kinasal ka, nagkaroon ka ng anak, nakapagtapos ka, nakapagtrabaho ka, na-promote ka, yung mga ganong alaala. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Hindi pa ba sapat yun? Lalo pa ngayon na nakilala mo na siya bilang sariling Panginoon na tagapagligtas mo. Alalahanin mo yung panahon na walang-wala ka pero pinagpala ka ng Diyos. Yung panahon na sukong-suko ka na pero niligtas ka ng Panginoon. Pwede bang alalahanin mo rin yung panahon na habang nakapako si Jesus sa krus, nakatingin siya sa iyo, na dapat tayo yung nandun, nakapako, dahil tayo yung tunay na makasalanan. Na dapat tayo ang naghihirap at hindi siya, sapagkat siya ay Diyos na walang kasalanan. Hindi ba tayo nagpapasalamat na inako niya ang lahat? Tinanggap niya ang lahat? Namatay siya para sa atin. Yan ang kaibahan. Yan ang kaibahan. Si Jesus nabuhay para mamatay. Tayo nabubuhay para mabuhay. Pero siya nabuhay para mamatay. At yung kamatayan na iyon para sa atin. Hindi pa ba sapat ang ginawa ni Jesus para hindi tayo magpasalamat sa Kanya? Ilang beses na tayong tinawid sa mga kabigatan. Ilang beses na niya tayong tinanggap ng paulit-ulit. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa napakasarap muli na pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat po sa lahat ng mga paalaala mo, sa mga teachings mo. Salamat po, Panginoon. Dahil naniniwala po kami na agad-agad at malapit na po naming makamtan ang amin po mga answered prayers. Thank you, Lord, for reminding us tonight not to lose heart. Itong mga nanonood po ngayon, Panginoon,
Some of us, some of them have been praying for a long time. Some of the viewers tonight, oh God, they are tired of waiting, tired of praying. Some of them, Lord, they are discouraged kasi wala pa silang nakikitang sagot. And thank you tonight. You renew our faith. Thank you for strengthening our hearts. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Manalangin persistently, Panginoon, and believe that you are working behind the scenes. In Jesus' name. And Lord, tonight we choose to trust your wisdom, your love, and your perfect plan for our lives. We will never give up. We will never give up our faith, Lord. We will keep praying, keep believing, and keep trusting you no matter what. No matter what. Ano man ang mangyari, Panginoon, kami ay para sa iyo lamang at ikaw ay para sa amin lamang, Panginoon. Salamat po. Salamat. Thank you, God. Give us a good night rest tonight. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan, Panginoon. At lahat po ng mga prayer requests na nilagay ng aking mga kapatid sa live comment po na ito, Panginoon, Lord, we claim and we receive your perfect plans sa kanilang mga buhay, kagalingan sa mga taong may sakit at karamdaman, kapayapaan sa mga taong may anxiety and depression, Lord God, financial breakthrough sa lahat, may mga financial struggles, O God, in Jesus' name. Trabaho sa mga walang trabaho, approval sa mga naghihintay ng approval, Panginoon. Pagpapala, himala, pabor, kagalingan, pag-iingat at proteksyon mo ang inaasahan po namin. Grant the deepest desires and longings of my brothers and sisters. Sa mga wala pa pong anak, Panginoon, we still believe, Lord, that you are a miracle-working God. Kayang-kaya mo pa rin, Panginoon, pagpalain ng aking mga kapatid, Panginoon, ng supling sa kanilang sinapupunan. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat. Pinagkakatiwala ko po ang bawat pamilya, ang bawat manonood, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na kalakasan, biyaya at pagpapala mo. And we will continue to be a channel of blessing, O God, until the whole world knows that you live. We will serve our purpose. We will serve your purpose in our generation. We love you, we thank you, and we bless you. This is all we ask in prayer. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God.